Noong ika-27 ng Disyembre sa Vatican City, ipinalabas ni Pope Francis ang isang pahayag sa pagdiriwang ng kapistahan ng banal na pamilya na kamakailan lamang ay nagkaroon ng atensyon. Iiwan ko ang isang link papunta sa buong kwento sa kahon ng deskripsyon kung nais mong basahin ito sa iyong sarili. Subalit sa artikulong ito, binanggit ni Pope Francis ang pagmumuni-muni sa linggo ng pagbabasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas kung saan nag-i-stay sa Jerusalem ang batang si Jesus sa templo at nagdulot ito ng malaking kalituhan kay Maria at Jose nang hindi nila ito makita. Marahil kinakailangan pang humingi ng tawad ang ating Panginoon Jesus sa kanyang mga magulang. Ipinahayag ng Papa na hindi ito nakasulat sa Ebanghelyo, ngunit sa aking palagay, maaari nating ituring ito. Hindi ako sang-ayon sa ganitong pahayag at hindi rin ito magiging opinyon ng tunay na Kristiyano o taong may pananampalataya sa Biblia. Ito ay dahil ang implikasyon dito ay nagkasala daw ang ating Panginoon Jesus sapagkat kung kinakailangan mong humingi ng tawad sa isang tao, ibig sabihin na nagkasala ka laban sa kanila. Ngunit labag ito sa kasulatan dahil sinasabi ng Biblia na walang sala ang ating Panginoon Jesus. Ayon sa 1 John 3 verse 5, alam ninyo na siya'y nagpakita upang alisin ang mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Bukod pa rito, sa kwento mula kay San Lucas nang mawala ang ating Panginoon Jesus ay natagpuan ito sa templo ng kanyang magulang. Sa talata 2 verse 48 to 49 ay nakasaad na sila'y namangha na makita nila siya at sinabi ng kanyang ina sa kanya, "Anak, bakit mo kami ginaganito? Narito hinahanap ka namin ng iyong ama at ako na may kalungkutan." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi nyo ba alam na kailangan kong maging sa mga bagay na aking ama? Kaya't wala namang masama na ginawa ng ating Panginoon Jesus, bagkus ay tinupad lamang niya ang kalooban ng kanyang ama." Ito ay hindi ang unang pagkakataon na may mga pahayag si Pope Francis na naglalabas ng pag-alipusta kay Jesus at sa Biblia. Halimbawa, noong ika-19 ng Oktubre 2019, inuulat ng Christian Post na sinabi ni Pope Francis na ang Biblia ay isang napakadelikadong aklat. Noong ika-2 ng Oktubre, iniulat ng charismaticnews.com na sinabi ni Pope Francis na ang buhay ng ating Panginoon Jesus ay isang pagkakamali, habang binabanggit niya ito sa St. Patrick's Cathedral sa New York City. Bakit ko iniisip na magkakaroon ng mga pahayag ang Papa na ito? Sa aking palagay, iniuugma niya ito upang malunod ang mga tao at huwag ituring na literal ang Biblia o ang mga kwento sa loob nito. Ito ay magdudulot ng kalituhan sa mga tao at sila ay maaaring tumanggap ng tatak ng halimaw. Nakikita ko ang pahayag ng Papa laban sa fundamentalismo bilang isang hakbang upang tagalin ang lahat ng uri ng fundamentalismo sa bawat relihiyon upang hindi magkaroon ng mga radikal na Kristiyano o Hudyo na maglalakad-lakad at maglalagay ng panganib sa isa't isa. Bukod pa rito, nais ng Papa na maging bahagi tayo ng kilusang ekonomikal upang siguraduhing mamuhay tayo ng payapa at magkakasundong lahat. Subalit ito ay isang masalimuot na panggulat na sumusuot sa anyo ng plano upang alisin ang mga taong tumuturing ng Biblia ng literal at nais na mabuhay ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dumarating na ang panahon na ang fundamentalismo sa lahat ng relihiyon ay magiging bawal at ang sumusunod sa Biblia ng literal ay sumusunod sa mga utos ng Diyos na sila ay tatawaging terorista. Maghanda tayo, itaguyod ang ating buhay sa ating Panginoon Jesus araw-araw sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa at sundin ang sinasabi ng Biblia, talikuran ang lahat ng kilalang kasalanan sa tulong ng ating Panginoon Jesus at hayaang ihanda niya tayo para sa hinaharap. Magiging mahirap ang mga panahon para sa mga Kristiyano, ngunit kung tayo ay mananatili na malapit sa ating Panginoon Jesus, siya ay magpapahayag ng tamang direksyon para sa atin. Salamat kaibigan sa iyong panonood. Unang Pedro 5 verse 8 to 9. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tunay mga kaibigan na ito ang binabanggit ng banal na kasulatan na tayo ay maging handa sapagkat magiging mahirap ang hinaharap at huwag nating hayaan na ang dyablo ay lalapain ang ating pananampalataya. Magpakatatag tayo at manampalataya ng husto
sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa isang katotohanan na naman na aming pong natunghayan. Tulungan kami, Panginoon, na isaalang-alang na basahin ang aming mga Biblia upang hindi po kami mawala at matukoy po namin kung ano po ang plano po ninyo para sa amin. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.